Sa video na ito, akin pong makakapanayam si Lola Norma Hara, 75 years old, isa pong senior citizen na mayroong diabetes. Halina't makinig at manood sa mga simpleng payo na maibibigay sa atin ng isang senior citizen. Magandang umaga po sa inyo. Ako po si Ramil Padilla. Ano pong pangalan nila? Norma Hara. Okay. Makakapanayam po natin ngayon si Lola Norma. Lola Norma, ilang taon na po kayo? 75. 75. Sa edad niyo po na 75, may nararamdaman po ba kayo sa inyong katawan o kondisyon sa ngayon? Sure, diabetes. Diabetes. Okay. May mga ilang katanungan lang po ko tungkol sa inyo, pati sa kasalukuyang edad niyo po, kung ano po ba yung mga nararamdaman o pagbabago ninyo sa inyong katawan. So, unang tanong po natin is, papaano niyo po nakikita ang inyong sarili bilang isang matanda? Or bilang isang lola? Wala, nag-iiba ang mukha. Nag-iiba ang nakupos ang mukha. Nagkakaroon ng kulubot. Ano pa po la? Oo, yan o. Pati mukha ko, nag-iiba na. Maganda pa rin naman po. Maganda pa rin naman si lola. Okay, bukod sa pagkulubot ng balat, ano pa yung mga nakikita ninyo, lola? Ha? Kakalimutin. Makakalimutin? Ano pa po? Parang humihina. Mahina. Okay, sa ngayon po ba, lola, yung mga kasabihan na pinaniniwalaan mo na tama sa ngayon, kumbaga nung kabataan mo meron bang nabanggit sa'yo yung mga magulang mo or mga kaibigan mo na eto yung maaring mangyari sa'yo kapag ka hindi mo itinigil ang isang bagay? Bawal mong inom ng alak. Mm-hmm. Kasi pag nagtanda ka, alam mo yan sa katawan mo. Ano pa po, lola? Kailangan huwag kang papagod ng gusto. Mhm. Pagpupod ka, huwag kang maliligo kagad. Mm-hmm. Kailangan mahinga ka lang muna bago maligo. Okay. So yung pagpagod ka is, ginagawa niyo po ba yun noon nung kabataan ninyo? Dati minsan, pero nung alis na ni mama, hindi ko na ginawa. Kasi nga, merong kasabihan na kapag naliligo ka ng pagod ka, masama sa kalusugan at sisingilin kapag matanda ka na. Tama po ba? Oo. Okay. Humihina. Okay. So, Kailangan ipahinga ka. so yun yung isa sa mga pinaniniwalaan mo na totoo base sa pagsasabi ng inyong nanay na kapag pagod ka, huwag kang maliligo dahil sisingilin ka pagtanda mo. Okay. Pati yung pag-inom ng alak at saka paninigarilyo. Oo. Okay po. Tapos yung sunod na katanungan ko is, nabanggit nyo na ho ito kanina nung tinanong ko kayo kung paano ninyo tinitignan yung sarili ninyo bilang isang matandang individual. So, nabanggit nyo ho sa akin na yung pagbabago sa inyong sarili ay pagkakaroon ng kulubot sa balat, pagiging makalimutin at pagiging mahina. So, ano po yung mga ginagawa ninyong paraan o paggamutin nyo sa inyong kondisyon? Kung maliligo ka, kailangan hindi ka magpapagod. Mm-hmm. Kailangan ipahinga katawan. Tapos, Yan nga ang sinunod. Yan nga kapag pagod ka, basta ka na lang bara-bara, matanda ka na, hindi na. nanghihina. Tsaka, nabanggit nyo rin, lola, kanina no, na meron kang diabetes. So, papaano ninyo dinidil yun or papaano ninyo ginagamot yung sarili ninyo sa pagkakaroon ng diabetes? Sa oras. Sa oras ng pag-inom ng gamot? Ang inom ng gamot, o Sa pagkain po? halimbawa ang pagkain, maraming bawal. Mhm. Bawal ang matatamis. Bawal ang mahalat. Okay. Maraming bawal. Sa pag mainom ka ng soft drinks. Bawal din. Oo, masama. So, nung kabataan nyo po, lola,
talagang umiinom talaga kayo ng mga soft drinks? Mahilig kayo sa matamis, mga maalat? Nainom po ng alak. At dahil sa personal na relasyon ko sa aking lola, kahit nung kabataan ko pa ay kainuman din namin ng lola ko. Okay. Kasi ako, Wala ngayon din. bilang isang estudyante na nag-aaral tungkol sa ganito, sa mga medical, yung isa sa mga nakikita ko dapat sundin din natin kung ano yung naipapayo sa atin ng mga nakakatanda. Kasi wala namang masama kung susunod tayo para din sa ating sarili yon. So, ano ho yun masasabi ninyo sa mga kabataan na dapat nilang iwasan o dapat nilang gawin para magkaroon sila ng malusog na pangangatawan sa pagtanda nila? Yan nga, sinasabi ko rin niya kay CG. Huwag ka magpupuyat. Masama yan magpuyat. Tama. Dahil pagka nag-aaral ka, papasok ka puyat, masama yan. Ditutok ka ng pagod, masama. Kailangan ipahinga ka. Maligo. Sa mga pagkain, Lola, ano yung maipapayo ninyo sa mga kabataan sa ngayon na dapat nilang ugaliin sa wasong pagkain? Sinasabi ko rin yan kay CJ. Pagkain sa tamang oras, kakain ka, huwag ka magpapalipas ng gutom. Kasi masama yan sa iyo. Kailangan pagkain ng almusal. Kasi merong mga kabataan ngayon kapag na sa TV, wala na, di na naalala ang pagkain. Mas inuuna pa. Yung oras mo, hindi na nakakakain. Kaya sinasabi ko rin yan kay CJ. At yung pagkain, kain. Tama. Huwag lang magpapalipas ng pagkain. Tama. Kasi baka hindi kayo nagkakaroon ng sakit. Kumbaga, iprioridad natin kung ano yung wasto at tamang pagkain sa oras. Sundin ng mga nakakatanda dahil pagdating ng panahon, sisingilin din tayo. Tama. Ganun. Okay. So, yun lang po, Lola Norma. Maraming salamat po sa pagbibigay panayam at sa mga payo na maaari po nating i-share sa mga kabataan sa ngayon para maiwasan yung iba't ibang klase ng sakit. So, Okay. Salamat po, Lola Norma. so ingat ka dyan, ha? Ingat ka. Ingat din po kayo, Lola. Ang pagiging isang senior citizen ay isang yugto ng ating buhay na hindi natin may iwasan. Kadalasan sa ating mga senior citizen ay nagkakaroon ng mga sakit, nakakalimot, kung kaya importante ang emosyonal na suporta ng ating pamilya. Gaya ng aking lola na si Lola Norma, mapalad ang aking lola sapagkat merong kaming pamilya na laging nakaantabay at sumusuporta sa kanya. May pera la. Pag nakapasa ako sa exam, magdodoktor ako. Pero ang gusto kong specialty, yung pag-aalaga talaga sa matanda. Maalagaan mo pala ko yan. Oo, ikaw pa ba?